masama ito mga kabsat. Mag-iiyakan na naman mga garapatan nito. Ha. Shoutout sa inyo kabsat. Nandito tayo kay Sir Bad mga kabsat. Wait lang ha. Ayan, para malinaw. Tama ba? Okay, good. Tama na. Kay Sir Bad nga talaga tayo. Alright mga kabsat. Trillanes, kanino ba talaga kampi si John Vic Remulla? DDS, pinupush ng ang Sara John Vic? Oh, talaga? Sige nga, tingnan nga natin, Sir Bad. Double time natin, tabilisan natin. Buenos dias, buenas tardes, Sir Bad. Kanino si Trillanes? Ay, Trillanes, sabi ni Trillanes. Kanino ba talaga si John Vic Remulla? DDS, pinupush na ang Sara John Vic. Buenos dias, damas y caballeros. Tumitindi ang mga atake ni former Senator Antonio Trillanes dito kay DILG Secretary Boying Remulla. Habang the other day, yung mga banat ni Trillanes kay John Vic has to do with his failure to arrest and to establish a credible drug net of 10,000 PNP man dito kay Bato de la Rosa. Ngayon, kinestyon na ni Trillanes or kahapon, kinestyon na ni Trillanes saan ba talaga ang loyalty ni Bato de la Rosa kay President Bongbong Marcos ba o kay Sara Duterte, Bato, Bongo at yun kasama rin siguro si Atong Ang or kaya si Gerald Badtag. Kaya hindi pa ito na-aresto lahat ng mga big time fugitive na ito. Hindi si Bato, at habang inatake ni Trillanes si John Vic, eto naman pinupush naman ha. Oy, si Sefi ha, shout out Sefi. First sa atin si Sefi G ha. Thank you ha for joining us. So habang binabanata ni Trillanes itong si John Vic, pinupush naman ng mga DDS yung Sabik or Sabik 2028 or Sara John Vic 2028. So tama nga ha. Tama nga yung suspicions ni Trillanes na baka ito ang agenda ni John Vic dahil wala siyang chance para maging presidente. Baka magbibise muna siya. Anyway, bata pa naman siya. Magbibise muna siya kaya Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang, pinagsasalamatan na siya ng mga DDS at sinabi bagay na bagay ang Sabik, Sara at John Vic. Yan. Bagong tandem yan for 2028. I-discuss natin yan. Pero unahin muna natin itong bagong patama. Mas kwan na ito, mas direkta na ito. Mas damaging na attack ni Trillanes dito kay John Vic. Panorin natin itong TV5 news ukol dito. And we thank TV5 for this video. Kinwestiyon ni dating Senador Antonio Trillanes kung bakit walang impormasyon si Interior Secretary John Vic Remulla sa arrest warrant laban kay... Oo nga, nakakapagtaka, di ba? DILG, walang... Ba't sinasabi niya na wala pa rin kopya? Samantala yung kapatid niyang si Ombudsman Remulla, siya na nagsabi, meron warrant, nakita ko. Meron akong warrant dito sa cellphone. Electronic. Diyos ko, Lord Rudy, imposible naman din naman nakita. Tol, pakita naman yung nakita mo. Sinabi niya na pa yan noong November Pero putragis, anong petsa na ngayon? Mayo na. Diyos ko, ay John Vic, galaw! Senador Bato de la Rosa. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang iyan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz? Julius, pinweltahan niya ni Senador Antonio Trillanes si Interior Secretary John Vic Remulla. Hanggang ngayon nga daw kasi ay maraming pugante pa ang malaya at hindi pa naaresto si Senador Bato de la Rosa. Maraming pugante pa. Mismo ang ICC na ang naglahat ng Nobyembre pa in-issue pero ngayon lang sa publiko ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Yan ay matapos pakalanan si Senador Bato de la Rosa bilang co-perpetrator sa drug war ng Duterte administration. Inanunsyo pa yan noon ni Ombudsman Boying Remulla. Kaya naman si Senador Antonio Trillanes IV, kinwestiyon ang kapatid ng Ombudsman na si Interior Secretary John Vic Remulla. Sinabi kasi ni Remulla na wala pang natanggap na impormasyon ang DILG tungkol sa arrest warrant laban kay De La Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Senador Trillanes. Ako, nagdududa na ako rito kay Secretary John Vic kung kanino ba talaga kakampi ito. Kasi nung over the weekend, nung may ganyang ugong-ugong, malaki siya na may 10,000 nga na pulis na nagbabantay daw, maghahanap. Kung binawas-bawasan niya yung copy-paste niya, baka may nahuli siya Kasi lahat po ng pugante ay malaya under Secretary John Vic. Dahil hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya. Subukan natin Putragis ka, Trillanes.
Binanatan mo pala si John Vic? Ha? Marami ng mga puganteng mga hindi pa nahuhuli. Isa pa nga, Diyos ko Lord. Kasi lahat po ng pugante ay malaya. Lahat ng pugante malaya. Oo nga naman, John Vic. Kaya pala na umuugong na kailangan palitan na si John Vic. Trillanes, pasok! Under Secretary John Vic. Dahil hindi Teka nga mga kapsat, dali lang ha. Sino ang gusto nyo DILG Secretary? Si John Vic, press 1. Sinong may gusto kay Trillanes, press 2. Tingnan ko nga reaction nyo, Mabsat. Galit na si Trillanes kay John Vic. Oy, John Vic, ano ba nangyayari sa'yo? Marami pa rin mga nakalayang mga pugante. Press 1 kay John Vic, press 2 kay Trillanes. Oh, ang dami nag-2. Diyos ko Lord Rudy. Sige, tuloy. hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya. Subukan natin kunin ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay nito. Sa pamamagitan ng text message, tanging sagot ni Remulla ay inirerespeto niya ang opinyon ng dating senador. Ayon naman sa PNP, nakahanda na daw ang contingency plan ng CIDG oras na itap sila ng Interpol National Central Bureau at Philippine Center on Transnational Crime. Tingnan mo, sila ito, sinasabi nila implementing agency para sa arrest warrant, pero hindi sila binigyan ng kopya ng arrest warrant ng Interpol. So ibig sabihin nito, inichapwera na, hindi lang inichapwera na nila President Bongbong Marcos, hindi lang ang DILG, pati yung PNP. Sila na lang walang kopya, may kopya ng NBI. I'm sure may kopya Malacanang, may kopya may kopya si Trillanes. Si John Vic, may kopya ang kapatid. Kaya nga, bakit walang kopya si John Vic? Bakit walang kopya si Nartates? Kung yan kung may kopya si Matibag, ay malaki ang tiwala kay Matibag. Walang sisinuhing DDS to. Kung si General Torres, sigurado, ay tapos na ang maliligayang araw ni Bato. Kung si Torre to. Tulad ng ginawa niya kay Digong, in 24 hours, hindi siya palalagpasin. Nakasakay na sa aeroplano. Diyos ko Lord Rudy. Kapatid niya, si Boying Remulla. Si John Vic na lang sinasabi, wala sang kopya at saka PNP. Sinabi kung tatanggap sila ng kopya, tutulong sila, isa-serve nila yung warrant. Pero wala daw sila natanggap ng kopya kasi wala nang tiwala. Nagdududa na rin talaga. Hindi lang si Trillanes, baka si President Bongbong Marcos pinagdududahan na ang loyalty nitong si John Vic Remulla. Kaya dapat tanggalin na ito, may spy ka. Mr. President, may spy ka. May nananabotahe sa gobyerno mo. At ito si John Vic Remulla, pati yan si PNP Chief Nartates na bata ni Amy Marcos. Mga ana yan, hinakain yung pundasyon ng Marcos administration. Kaya dapat tanggalin na yan as soon as possible. Sige, tingnan natin. Ngayon, nagdadahilan pa. Yung CIDG, wala pa kaming kopya, hindi pa kami gagawa ng arrest. At wala pang procedure ganito, Isipin nyo, mas busy sila gumawa ng excuse para hindi arestuhin si Bato kaysa nagbabantay kay Bato or kaysa sineserve yung arrest warrant kay Bato. Sana naroon sila nung Lunes. Sana nag-coordinate sila sa NBI. Yun lang. They were kept in the dark. Yun lang. Kwan sila. Hindi na sila natutulog sa pansitan pero na outside the kulambu sila sa plano sa pag-aresto kay Bato de la Rosa. Ang CIDG ang pangunahing unit ng Philippine National Police na sinasabi natin mangunguna sa contingency plan na i-implement natin. So handa naman ang Philippine National Police, lalo na po yung ating CIDG personnel, na kung sakaling may na sila na NCABP CTC na implement si ICC warrant at ito ipapatipad. Samantala, inilahad din ng PNP na pinaiting na nila ang manhunt operations laban sa puganteng negosyanteng si Atong A, dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating pulis na si Rafael Dumlao III. Sinabi rin kasi ni Remulla na may red notice na laban sa mga nasabing individual. Pero sa ngayon, wala pang impormasyon na yan sa website ng Interpol. Sa ilalim ng Interpol red notice, maaaring tumulong ang ibang bansa na mahanap at maaresto ang isang pugante. Julius, sa usapin ng sapina at posibleng aksyon ng CIDG kaugnay sa investigasyon sa extrajudicial killing sa Davao Region nang siya pang Davao Police Chief noon. Magiging malinaw daw ito sa Huwebes matapos isyuhan ng subpoena dito sa Cebu kung saan kinakailangan kumarap si De La Rosa sa CIDG office sa Camprame. Julius. Maraming salamat, Jazz Paredes. Okay. Mga kapatid, Julius Babaw po. Maraming salamat rin na TV5. So baka sinasabi nyo, ginagawa ko lang yung sabik o eto mga
mga chuchuan niya, tulad nila itong si Kitty Chu, kagaya ko rin, nasa media rin, kwan siya, editor siya sa itong post niya, si Kitty Chu. Siya ng balita ngayon ata or basta affiliated media ng Manila Bulletin. So itong post niya, sa Vic 2028, Sarah John Vic. O yan. Sarah John Vic 2028. Sa Vic. O yan, ha? Ano masasabi nyo dyan? So, nakakatuwa kasi sa post niya, isa pa, pinasalamatan niya itong si John Vic na sabi niya talagang walang kaduda-duda sa tingin niya na itong si John Vic ay talagang silent supporter ni Sara Duterte. Dinitalye niya, isa niya dinitalye bakit malaking tulong kay Sara Duterte si John Vic. Sabi niya, yung mga aksyon daw ni John Vic ay nakakatulong lahat kay Sara Duterte. Kaya suportado siya dito sa Vic. Sabi niya, itong si John Vic ay malaki. Sabi niya, yung kay John Vic, malaki, malinis, pumipintig lahat ng ugat-ugat, mapink-pink, ano to, pink? Yung kay Trillanes, maitim, maliit, madumi, mukhang puno ng dirt, maugat na pangit. At ito, kaya sabi niya, gustong-gusto niya ito kay si John Vic dahil siya yung umamin na may group effort sila kasama si President Bongbong Marcos sa pag-aresto ni dating Presidente Duterte. Ito yung si John Vic, di ba, umamin na, kami nag-hatch yung plano, kukunti lang kami, ganun, upon order of President Bongbong Marcos. Kaya, yun, ginamit yun ni Amy Marcos para investigahan yung sinabing kidnapping. Ginamit yun ni Amy Marcos para sabihin, meron nga talagang kidnapping na naganap kay Duterte. At sabi pa itong ni Kitty Chu na naging hanggang ngayon, very strong supporter ni Duterte, kay Tatay Diggs noon, parati ito kasama kay Tatay Diggs. Sabi rin ni Kitty Chu, siya nga nagsabi na di naman talaga binisita ni Sara Duterte si Madriaga sa preso, kundi si Tevez. Yun, ito rin daw kinontra yung sinabi ni Madriaga na binisita siya ni Sara Duterte, kundi ang si Sara ay bumisita kay Tevez, hindi kay, although sinabi ni Madriaga, sinubukan siyang kausapin ni Sara. Nung hindi niya pumayag na bisitahin siya ni Sara o hindi niya in-entertain si Sara, dumiretso na lang sa kulungan kung saan naroon si Arnie Tevez. At sabi niya, ito rin si John Vic ang nagsabi na walang bisa ang warrant of arrest ni Trillanes kay Bato kasi di naman daw dumaan sa tamang proseso. Dahil dito daw, dahil hindi tinulungan ni John Vic at yung mga kapulisan para i-serve yung warrant kay Bato, umuwing luhaan itong si Antonio Trillanes. Sabi niya, umuwing frustrated si Trillanes dahil kinonfirm na mismo ng DILG na wala naman palang kwenta yung dala niyang papel. Kasi ang posisyon ng DILG or posisyon ni John Vic ay pareho sa posisyon ni Bato at ni Senate President Alan Peter Cayetano, dapat may order sa local court. Bagay na yung 5 senator na nag-file ng resolution para i-surrender si Bato na sinasabi hindi na kailangan kasi nirespeto natin yung treaty sa ICC nung member pa tayo nito. At sabi niya, at least ito daw si John Vic ay honest sa ambisyon niya sa pagiging presidente. Kaya sabi niya, kaya malas ka Trillanes dahil yung pagiging traidor mo di uubra sa honest na si John Vic Remulla. Tapos ikaw di gwapo, tapos siya gwapo o mas gwapo daw o mas maganda itong si John Vic kay Trillanes. Yun, kaya sabi niya, ang mga DDS daw ay lumalakad na para i-push itong sa Vic, Sara John Vic for 2028. Sabi niya sa comment niya,
Baka pwede siya vice ni Sara Duterte, sure win na yan talaga. Kaya protect Sara. Sara. Protect John Vic. John Vic, protect Sara. Yan. So, confirm na talaga na lahat, tama rin naman yung obserbasyon na sinabi na natin yun, bakit binulgar niya yung ops nila? Hindi ba dapat mga ops? Lalo na kung sikreto, dapat sinesekreto. Pero si John Vic, siya ang nabulgar yung ops nila para arestuin si Duterte. Kaya no wonder na outside the Colombo na siya dito. At ngayon naman, dahil bad trip na rin siguro, dahil napahiya na siya na hindi na siya isinama sa mga group effort para arestuin si Bato, yun, sinasabi niya, wala nga yung arrest warrant. Walang mangyayari diyan. So, sige. So yan, mukhang tamang-tama itong si Senator Trillanes sa paghayag ng pagdududa sa loyalty ni John Vic Remulla. Ewan ko kung hindi pa ito matanggal ni President Bongbong Marcos. Talagang lalabas na talaga yung totoo yung sinasabi ni Duterte, napaka-weak president ni President Bongbong Marcos. Binabastos na nga siya dyan sa mga traidor sa Senado. Sila Pia Cayetano, sila Mark Villar, Camille Villar at Loren Legarda. Hindi pa niya kinakasuhan niya. Natanggal si Tito Soto dahil hindi kinasuhan si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero at si yun, at saka si Joel Villanueva. 3 boto rin yan. Hindi sana natanggal si Tito Soto, at by yesterday, Tuesday, dapat ang usapan ay impeachment Kaya kapag si Tito Sen yan, nag-umpisa na, nag-convene na sila. Anong petsa na? 3 araw na lumipas. 2 araw na lumipas. Kung si yan, nung isang araw pa, nag-convene na sila kasi kinabukasan. The next day, magko-convene kami, sabi ni Tito Sen. Form na ng impeachment court. Pero dahil na-repair na, ngayon tuloy, pati ang House hindi pa alam. Hindi pa sure kung i-repair ba nila kasi mga original documents yan, hindi nila sure kung i-repair nila, baka iwawala yan sa Senado o sisirain yan. Kasi mukhang papatay naman talaga yan ng mga senador. Kaya tingnan nyo, napapansin nyo, hindi pa pinadala ng House. Dapat last Monday night pinadala nila o Tuesday night. Diba, ngayon, nagdadalawang isip sila. Baka inintay nila sana makuulit at matanggal itong si Trillanes, at kung nasimulan, kung bumalik ulit si Tito Soto at sinabi na sisimulan nila yung trial, saka i-repair na ng House formally. Wala pa, nandun pa sa House yung referral, nandun pa. Unusual, hindi pareho last year pag nung binoto nila ng more than 1/3, kaagad ni-repair sa House at sa Senado on the same night. Ngayon, hino-hold nila kasi mga original documents yan na kung mawala yan, lusot si Sara. So, ang gulo-gulo, and most of the problem started dito sa kapalpakan ni John Vic Remulla, at dapat panahon na para matanggal na ito ni Presidente at para mabawasan na ng mga espiya ni Sara diyan sa Malacanang mismo or sa hanay ng mga opisyalis ni President Marcos. At isama na rin niya dapat itong si PNP Chief Nartates, at dapat palitan niya ito. Ibalik na lang niya si Nicolas Torre. Give Nicolas Torre another chance. Hindi natin alam yung mga patakaran sa PNP kung pwede ba ibalik yung retired general, pero pwede naman na gawin na lang parang advisor si Nicolas Torre sa isang body or commission or not commission but another agency or task force to be formed. Task force ba to? Ganun. Task force VIP wanted. Ganun. Yun. Pwede mamuno dyan si Nicolas Torre. Sige. So ano sa tingin nyo dito sa Sara John Vic or sa Vic 2028? Sa Vic. Sabihin nyo nga dito sa comment section nito. Putragis sa Vic, Sara John Vic. And by the way, kung wala na tayong time mamaya, puro na lang ilagay natin yung scheduled post na ng BAT team, yung mga previous post natin, yung iba before pa the coup d'etat sa Senado. Pinag-usapan natin kung yung papunta na talaga tayo sa coup d'etat at nangyari yun. So please watch that para makita nyo what happened before sa coup d'etat. Kasi medyo... Okay, Sir Bad, salamat. Ano sa tingin niyo, Mabsat? Kanino ba talaga ang loyalty ni John Vic Remulla? Sa administrasyon ba o dito sa mga
mga DDS na. At itong mga DDS naman na to, pinupush nila, no? So John Vic daw, tsaka Sara, Diyos ko Lord. Mukhang may tama na naman si Trillanes. Binanatan si John Vic, mga kakabsat. Shoutout rin sa mga kasama natin dito. Siyempre, dyan si Macwan, si Niel. Dapat lang palitan na si John Vic Rimulya. Ang kapalit ay si Trillanes. Macwan, yan na rin. Harang pa rin daw si Don, official. Sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo. Nandiyan si Jess Beltran Jr., shoutout. Di mahusay vlogger mo, sino? Ashman Delfin. Sinong mahusay? Sinong di mahusay? Si Badcaster o si Maestro? Linawin mo. Diyos ko Lord. Muntik nang maging saltik. Mark Bon Jovi, I Am Batman, Don Official. Ayan. Mag-last topic na tayo, mga shot. Kasi di pa tayo nagla-lunch break. Last topic po tayo. Here we go. Countdown muna tayo.